ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin palakpakan ng mabuting balita. Sa mga nakasaksi ng pagpapagaling ni Jesus doon sa lalaking bingi at utal, yung kagalingan na kanilang nasaksihan, nakita ng kanilang mga mata, ay mabuting balita para sa karamihan. Ang ginamit dito yung karamihan, yung mga tao na nakasaksi, sabagat nakita nila kung paano si Jesus ay nagpamalas ng isa sa mga palatandaan na nanggaling sa Jewish scriptures. Ang pahayag na ang Mesiyas ay dumating na, narito na, that the Messiah has come. Ang Mesiyas, the Anointed One, ang tagapagligtas. Ito ay para sa kanila good news, mabuting balita ito. Kaya hindi mapigilan ni Jesus ang kanilang mga labi na ikalat ang mabuting balita. Habang sila'y pinipigilan na huwag itong ipamalita, iyon naman ang kanilang ginawa. At ang sabi nila, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Purihin palapakan natin ng Panginoon. Anong buti ang lahat ng kanyang ginawa? Mga kapatid, bakit ba tayo nagtutungo sa simbahan? Bakit ba kayo nagpupunta sa simbahan? Upang sumamba. Amen? At upang maranasan ang mapagpagaling na pag-ibig ng Panginoon. Amen po. Palakpakan, purihin natin ng Diyos. Ang ating maranasan ang mapagpagaling na pag-ibig ng Panginoon. Kaya kahit po nito nakaraang mga araw, halos isang linggo tayo ay binabagyo, inuulan. Sisilipin ko na sa CCTV kasi hindi po ako nakakapagmisa pa noon. Aki pinagpahinga ni Lord sa banig ng karamdaman. Magpahinga ka, Father. Kaya iba't ibang pari po ang nagmisa rito. Sina Father, nung linggo, si Father Robert ba yun? Father Frey, no? Si Father Frey, SBD. Okay? At sina Father Vince. Alam nyo, nakita ko yung mga tao, kahit sa gitna ng bagyo, ng matinding pag-ulan, pagbuhos ng ulan, dumarating sa simbahan upang maranasan ang kamay ng ating tagapagligtas. Amen? Ang mapagpagaling na pag-ibig ng Panginoon. Iyan naman talaga ang hatid sa atin ng Eukaristiya. Ang magpasalamat tayo sa Panginoon, ang sumamba tayo sa Kanya, tanggapin natin siya sa buhay natin, ang tanggapin ang pagkain nagbibigay ng buhay, ang kagalingan ng puso natin. Amen? Ang kagalingan nating lahat. At masabi natin, katulad ng kanilang winika sa karamihan, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig na ang bingi, nakakapagsalita ang pipi. Bilangin natin ang mga ginawa sa atin ng Panginoon, kukulangin. Sabi ko nga sa mga misa ko kagabi, kahapon, kukulangin ang daliri natin sa pagbilang ng lahat ng mabuting ginawa sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Kayo naririto
pupuri, nagpapasalamat sa Diyos. Hindi lang kayo humihiling. Hindi ka lang nagdadala ng pirasong papel na dito'y nakasulat ang lahat ng iyong hihilingin sa Panginoon. Baka may makalimutan ka. Ang totoo, gusto mo na sabihin, Lord, kay buti ng iyong ginawa sa aking buhay, kay buti ng ginawa mo at ginagawa sa aking pamilya. Amen? Purihin palapakan natin ng Diyos. Yan ang ibig sabihin. Kung bakit ka naririto, gusto mong sabihin sa Panginoon, kay buti mo, O Diyos, you are so good. You are the good news. Ikaw ang mabuting balita sa amin, sa aming pamilya, sa bawat isa sa aming naririto. Mga kapatid, isa paglipas ng araw, at nakalimutan mong i-claim, angkinin ang mga mabubuting nagawa sa iyo ng Diyos, ay ano kaya ang nangyari? Ano na ang magandang kwento kung hindi mo talaga ikikwento ang mabuting ginagawa ng Diyos sa iyo? Ano ang kwento ng buhay natin at ang kwenta ng buhay natin sa harap ng Diyos? Kaya hindi natin masisisi yung karamihan, the crowd, na kanilang mawika ng lubhang ng gigilala sa mga ito. Sa lahat ng ginawa ng Panginoon, heto nakakapagpagaling ng karamdaman, heto na ang ating Savior, ang ating tagapagligtas. Na lumapit tayo sa Kanya, na sabihin sa Kanya, heto ako din po, nangangailangan na buksan ang aking diwa, mabuksan, mamulat ang aking puso, kalooban at damdamin. O Panginoon, sa mga pagkakataon na hindi ko kineklaim ang napakaraming kabutihang ginawa mo sa akin, sa aming pamilya. Mga kapatid, patuloy tayo na magpasalamat sa Panginoon ngayon. Sapagkat sa kabila ng lahat ng mga pinagdaraanan po natin, iba-iba ang kwento po ng buhay po ninyo. Iba-iba. Merong nananagana, meron namang hikahos na hikahos, pero meron din naman ang mga magaling, malakas ang pangangatawan, meron namang pinangihina dahil sa problema at dahil sa karamdaman. Pero sama-sama tayo na naririto at gusto lang natin ipakita sa Panginoon yung ating pagsamba sa Kanya, pasasalamat sa Kanya, na hindi kami nagkamali, Panginoon, na Ikaw ang aming kilalaning Diyos na mga Kristiyano na tagapagligtas namin, ng buhay namin, kagalingan ng aming puso, kagalingan ng aming kaluluwa, sabagat kami patuloy na nagkakasala, pero paglapit namin sa iyo, manikluhod kami sa iyo, humingi ng kapatawaran mo, nandyan ka upang hilumin ang aming mga sugat. Amen? Nandyan ka, Panginoon, upang patuloy kaming kumapit sa kamay mo, upang patuloy kaming manalig sa iyo, sa kapangyarihan mo, na ikaw na nga ang dumating sa buhay namin. Wala nang iba. Wala nang iba. Mga kapatid, ang suma total naman ito, sa buhay po natin, sa inyo, sa bawat isang naririto, sa buhay po namin, mga pari, parehas po tayo sa ating struggle sa buhay araw-araw. Di ba? Kani-kanyang karanasan po tayo na ang nakakasaksi ay ang Panginoon. Malibang ito ibahagi mo sa iyong kaibigan, sa iyong kapwa na malapit sa iyo. Mabuksan mo ang kalooban mo, ang damdamin mo, kung ano'y nasa sa iyo. Mga kapatid, pero ang Panginoon, lahat yan natutunghayan. Lahat yan, kaya na doon yung compassion ng Diyos .
Nasa Kanya yung habag sa bawat isa sa atin, sa inyo at sa akin. Nandiyan ang compassion ni Jesus. At iyan ang palatandaan na naririto siya sa ating buhay, sa ating karanasan. Sinasamahan tayo ng Panginoon sa lahat ng sandali. Maligaya ka, natutuwa ka, tagumpay ka, nandiyan ang Panginoon. Kilalanin mo yan. Nalulungkot ka, nabibigo ka, nasasaktan ka, nasusugatan ka, tandaan mo kapatid, nandiyan ang Panginoon. Amen? Nandiyan. Nandiyan ang kanyang compassion. Daman niya kung ano yung nararamdaman at nararanasan natin. Nasasakyan niya, naiintindihan niya. Maganda rin yun ang maging message sa atin. Sa mga kapatid natin na nakikita natin ang dusa nila, kung ikukumpara natin ang ating sarili, mas okay tayo, ako, kaysa sa iba, doon mo ipadama na ang Diyos buhay. That the Messiah has come, the Anointed One, tagapagligtas natin, tagapagpagaling natin, kagalingan natin, ay narito sa katauhan ng bawat isa na ipadama natin ang ating habag, awa, na masabi na ating kapwa, ay nararamdaman pala ako ng kapatid kong ito. Nauunawaan pala ako ng kapatid kong ito. Naiintindihan niya ang pinagdaraanan ko. Mga kapatid, ito yung maging mission po natin sa bawat isa. Kung paanong nararanasan natin ang mapagpagaling na pag-ibig ng Panginoon sa Eucharistia ay yung paglabas natin sa pintuan ng simbahan. Yun tayo'y maging Jesus sa buhay ng ating kapwa. Ang Panginoon hindi natutulog. Ang Panginoon ay buhay at nasa katauhan ng bawat isa na gumaganap sa misyon ni Kristo. Amen.